Sabi sa Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 26, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman. Pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binibigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ay ipinapaliwanag po dito at tayo po'y inuutusan na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ang atin pong katawang physical ay marami pong gusto. At yung gusto ng ating physical body na ayaw po ng Diyos at ito po'y masama, ito'y ipagkakasala po natin sa Diyos. At itong mga gusto ng ating katawan na ayaw po ng Diyos na ating ipagkakasala sa Diyos, kapag ito po'y ginagawa ng isang tao, ang sabi nga po dito, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At binanggit po naman dito yung mga gawa ng laman. At sabi nga po dito, yung mga naandito, mga halimbawa ng mga gawa ng laman, mga gawa ng ating physical body, na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, ay pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Ito po yung mga gawa ng physical body, ng ating katawan na ayaw naman ng Diyos. Ito ay gustong gawin ng ating physical body, pero ayaw po naman ng Diyos. At ito nga po ay ipinagbabawal, ito'y kasalanan. At ang gumagawa po nito ay hindi po magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang nais po ng Diyos sa atin, tayo po ay magkaroon po ng bunga ng Espiritu. Ang nais po ng ating Panginoong Diyos ay mamuhay tayo sa
espiritu. At wag po nating gagawin yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gusto naman ng ating physical body. Ang nais ng Diyos, tayo po ay mamuhay na mayroong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At sabi nga po dito, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binibigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Yun po'y utos. Utos sa atin na tayo po ay mamuhay ayon po sa ating Diyos. Mamuhay tayo sa Espiritu. At ang pamumuhay po sa Espiritu, meron po tayong pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may pagtitiyaga, may kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Iyan po yung pamumuhay natin sa Espiritu. Yung bunga ng Espiritu ay dapat po makita sa ating buhay. At huwag pong makikita sa buhay natin yung mga masasamang bagay na gawa ng ating physical body. Gusto ng ating physical body, pero ayaw po naman ng Diyos. Ang nais po ng Diyos ay mamuhay na tayo ayon sa Espiritu. Ayon sa banal na Espiritu ng ating Diyos. Mamuhay na po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At huwag na po doon sa gusto ng ating katawan na humahantong sa kasalanan. At ang masaklap ay ang sabi nga po, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya sikapin po natin sa araw-araw ng ating buhay, tayo po ay mamuhay na nakalugod-lugod sa Diyos, mamuhay sa Espiritu, mamuhay na nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu. Yun na po yung magiging buhay natin sa araw-araw. Maraming salamat po.